Nagkakaroon na ng cluster meeting ang mga Disaster Coordinating Council sa probinsya ng Sorsogon upang paghandaan ang posibleng paglala ng sitwasyon sa paligid ng Bulkan Bulusan dahil sa pagtaas ng alert level status nito. Napag-usapan dito ang pagtukoy at paghahanda sa mga evacuation center na pagdadalhan ng mga residenteng agad na maapektuhan sakaling magkaroon ng mga ashfall event. Ilan sa mga tinukoy na lugar na posibleng agad na maapektuhan ay ang mga barangay ng Mapaso at Patag sa Irusin at Barangay San Roque sa Bulusan. Dahil dito, nag-ikot na ilang mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ng mga bayan ng Bulusan, Huban at Irusin upang tignan ang sitwasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ayon naman sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, nakahanda ang mga asset nito upang umalalay sa mga local government unit sakaling kailanganin na ng pagpapalikas ng mga tao. Nakahanda rin anya ang iba't ibang resources ng provincial government gaya ng mga food packs para sa agarang pagbibigay ng ayuda. Kaugnay nito, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at 6-kilometer extended permanent danger zone ng bulkan. Kahapon, October 26, sa pinakahuling ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala ng 15 volcanic earthquakes ang bulkan sa loob ng 24 na oras. Umabot na rin ng 241 na tonelada ang inilabas na sulfur dioxide ng bulkan simula October 19. Naglabas din ng katamtamang pagsingaw ang Bulusan na pinadpad sa kanlurang hilagang bahagi nito, habang patuloy pa rin na kinakitaan ng pamamaga ang dalisdis ng bulkan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, Humahataw!